Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 16 ng Hulyo 2026 anyong at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:24 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California ay patungkol po dito kay Alan Peter Cayetano, na kung saan ay parang nililitsuran niya si Matibag. Opo, ay mali naman yun. Kasi pinagsasama-sama nila eh. Iba po ang impeachment, iba po ang kaso dyan sa kung ano yan, kung plunder o malversation yan. O ay pinaghahalo-halo niya eh. Ang title ko po ngayon mga kababayan, mga binamahal, ay Alan Peter Cayetano slams NBI Chief Matibag over Southeast Asian Games investigation announcement. Ayan po, nag-announce kasi si Matibag na bumuo siya ng task force para imbestigahan yung 2019 Southeast Asian Games na kung saan ito si Cayetano ang pinaka-manager. Opo, siya ang pinaka-manager dyan. Lahat ng gastos sa kanya dumadaan. Ayan po. Ay Alan asked, why announce? Yun ang sabi niya. Bakit daw i-announce pa? Why announce? Sabi niya. Just investigate whatever you want. No problem with me. But do not announce it because it will affect the integrity of the court. Ayan po yung impeachment court na naman sinasangkala lang naman ay hindi po maapektuhan yan. Bakit? Ay may sariling araw yan may sariling oras. Pagkatapos ng impeachment, pwede kayong pupunta sa mga committee nyo o kaya sa plenary kung may i-discuss kayong iba. Ayan po. Ay sa bagay, ay yan ang ginagamit kasi ni Alan Peter, pati yung kapatid niya na si Pia, pandipinsa nila yan. Ginagamit nilang dipinsa. Pero kitang-kita ng mga tao, hindi uubra yan. Ayan ang sabi ni Alan Peter Cayetano ay just investigate. Do not announce it. Sabi niya ay bakit hindi i-announce yan? Kung ako, aarkila ako ng loudspeaker at i-announce ko yan, hindi ba? I-announce po natin o i-magnify o iparot o ilagay sa social media. Biblical po yan, biblical. At yan nga ang tatalakayin ko ngayon, nasa Biblia po yan. Yan po ang advice ng Biblia to fight corruption. Ayan po Now, ito pala, itong 10 billion na sports complex project dyan sa Kapas Tarlac ata yan o aywan ko, pero ang tawag nila ay Clark Sa bagay, magkalapit lang po yan. Magkalapit yan. Ay utang pala yan, inutang lang natin yan. Ay napakasakit po niyan, hindi ba? Utang na dapat nating bayaran. Ay pero ito babasahin ko loan yan, loan, utang. Sa Malaysia ata, Malaysia. At hindi pa natapos yung project, hindi natapos.
walang bidding-bidding, ay sa bagay ito ay sinagutan na ito ni Cayetano. Kaya ako, sigurado ako walang bidding-bidding. Ay ang sabi niya kasi ay maraming paraan, hindi lang bidding, sabi niya eh. Hindi lang bidding yan, sabi niya. Ay oo nga, ay kung malaki naman, hindi ba? Ako, naintindihan ko po yan kasi nga engineer po ako, electrical mechanical engineer. At alam ko yan, yang bidding na yan o wala nang bidding kung maliliit lang at saka specialized talaga at saka mabilisan. Pwede na sigurong walang bidding. Ulitin ko maliliit lang yan. Mga subcontract lang yan o kung ano yan. Pero kung lahat yan ay 10 billion, walang bidding, ay problema po yan, Tapos, hindi pa natapos. Incomplete. At hindi pa na-liquidate. Ayan po, ay talaga malaking problema ito, hindi ba? Hindi pa na-i-audit. Ang ibig sabihin sa hindi pa na-liquidate, ay dapat yan yung 3 years pagkatapos ng project. Yung 3 years na yan, kung 2019 po yan, dapat yan plus 3. 2022, na-audit na yan. Na-liquidate na yan. Opo. O ipagpalagay natin, 2023, ay ngayon 2026 na po Hindi pa na-liquidate. O hindi pa na-audit. At ang iba ay pinapalagay na mga ghost project. Ay ayan na po, hindi ba? Yan na po talaga ang kwan dyan. Siguro may plano, hindi nasunod ang plano. Katulad yung ano ba yun? Yung torch o yung sulo, hindi ba? Na umabot ng mahigit palang 50 million yun. Ang original design po, tinignan ko doon sa Wikipedia, tinignan ko, the original design was 100 feet ang height. Ay ngayon, ginawa na lang na 40 feet. Ayan po, hindi ba? Malaking kalukuhan po yan. Hindi naman tulay yan na may dadaan na mabibigat o hindi naman building yan na ay yan parang pusti lang yan na walang load. Yung load lang niya, yung sarili niya. Ay bakit umabot ng 50 million? Hindi ba? Ayan po. Kaya nga ito si Alan Peter Cayetano at saka yung kapatid niya ay narinig ko kung magsalita ay talagang parang nararattle. At kung ano-ano ang sinasabi na wala naman sila doon sa investigasyon. Naandun sila sa impeachment court. Hindi ba? Doon mo mahahalata na wala sa pwesto, wala sa tamang lugar. At ginagamit pa nila ang impeachment court para makakuha sila ng advantage. Ano ang sabi nila? Ay wag daw masira ang integrity ng korte. Ay ang ibig nilang sabihin diyan, kung iimbestigahan yan, ay ako nga gusto ko imbestigahan yan That is my prayer noon pa. Sinusubaybayan ko na po yan. Noong 2019 pa. Nagpre-prayer na ako na dapat ay ungkatin yan o imbestigahan yan o parusahan yung mga nagkamal ng limpak-limpak na salapi dyan. Opo. That is my prayer. At palagay ko, maraming tao ang nagpre-prayer na ganyan kasi wala nang makain Hindi ba? Tapos, utang pala. Utang pala yan Hindi ba? Marami na akong kakilalang tao noon. Nung naandyan ako sa Pilipinas, 2 beses na lang kumakain.
ay malapit lang kami dyan. Dyan sa boundary namin yan eh. Yang Kapas Tarlac. Ang boundary namin, Angeles, Pampanga at saka yung Kapas Tarlac. Yung dito sa portion ng Pinatubo, Sambales. Yung lulo ko nga sa tuhod dyan nang galing sa Kapas Tarlac eh. Lulo ko sa tuhod. Lumipat lang ng bundok. Nagsapalaran. Karpintero ay dyan. Dito na nakapag-asawa sa Sambales. Yun, dumami na. Ayun po, yung lulo ko sa tuhod. Ay ito nga itatalakayin po natin ito, bakit ayaw niyang i-announce? Evil po yang ganyan at papatunayan po natin itataas ko lang po ha. Ayan. 3 lang po ang pinili ko. Bakit ayaw i-announce ni Alan Peter Cayetano na nakahanda na si Matibag o nagprepara na ng mga investigator? Iimbestigahan na. Ay bakit ayaw niya? Ay ito po Ephesians 5:11, and do not participate in the unfruitful works of darkness, but instead even expose them. Ayan po ang nakasulat. Pero hindi ko kabisado itong version eh. Ang nakasulat po ay yung kabisado ko na version, do not participate in the unfruitful works of evil, but rather expose them. Ano pang sinulat? I-expose natin sila. At ito po ang pinakamabisang sandata para labanan ang korupsyon. Expose them. Na nanggaling sa Biblia. Ay nakasulat po expose them. Kaya nga lang ay delikado po baka patayin ka Yun ang delikado dyan. O baka ipapatay ka kung ini-expose mo sila. Pero talagang ganun po ang buhay Hindi ba? Ay si Jesus Christ niya Jesus Christ is stand alone when no one else is stand alone. Kaya siya pinatay, hindi ba? Nasa kanta po yan. Nasa kanta. Kinanta ni Elvis Presley. When no one else is stand alone. Hindi ba? Ay yun nga. Ay delikado nga talaga Papatayin ka Parang ganun kay Trillanes. Wala nang senador na lumalaban kay Duterte noon. Wala na. Pinakulong na nila si Dilima kaya natakot. Ano ang ginawa kay Trillanes? Niribuka yung pardon ata yan kung ano man yan. Niribuka ni Duterte. Ayan nga kasi gusto niyang ibilanggo gusto niyang buhayin yung nag-cancel yan nag-mutiny ata yan yun po ang delikado. Pero nga kung nasa katotohanan ka naman pagpapalain ka naman ng Diyos. Kasi nga nakasulat dito, but rather expose them. Do not participate or have no work or have no participation in the unfruitful work of devil, but rather expose them. Ayan nga. Hindi ba? Umutang sila at para gagawa ng sports complex doon sa 2019 SEAG Games, hindi ba? O Southeast Asian Games. Pero
Ay, binasa ko nga yung kwan eh, yung isang, pero ang isa pa sa disadvantage, ako, naintindihan ko kasi nung binasa ko, pag matapos yung project, doon sa kikitain, hahati pa yung kontraktor. Hahati pa siya doon sa income na makukuha doon sa ginawa nilang complex. Grabe po, ano? Parang China rin, ano? Parang China, yung style ng China, kung hindi ka na makabayad, umutang ka, gumawa ka ng airport. Nung natapos ang airport, hindi ka makabayad, sila na ang kukuha ng lahat ng, ayun po, ay nasa kontrata hindi ba? Nasa kontrata, kung hindi ka na makabayad, ay sila nang magpatakbo, lahat ng income, mapupunta sa kanila. Dito naman, nabasa ko, sa kontrata, ay hahati pa sila ng income. Hindi na nga natapos, hindi ba? Tapos ay simple kung may mga kwan yan may mga maraming building po yan na pwedeng ipaarkilahan ay kikita po yun. Ang gobyerno sana pero hahati pa sila which is disadvantageous to the government, hindi ba? Ayan po Ngayon ay ito, John 3 verse 20. Ito pong ating mababasa, everyone who does evil hates the light. Hindi ba? Bakit ayaw niyang i-announce? Bakit ayaw ni Alan Peter Cayetano na sabihin sa media? Ay ako gustong-gusto ko yan hindi ba? Kasi nga, alam niyo po ito pag nilalabanan po natin ang korupsyon at nilalagay natin sa impormasyon dyan sa media o kahit na saan, kalahati po ng laban, panalo ka na. Yan po, kalahati. Nananalo ka na. Ay bakit ngayon ayaw ibalita ni Alan Peter Cayetano na mag-iimbestiga na ang NBI o iimbestigahan na yan? Bakit ayaw niya? Ay ito po ang kasagutan everyone who does evil hates the light. Hindi ba? And does not come to light for fear that his deeds will be exposed. Ayan po ang Biblia kasi, dito sa John, ang nagsalita nito ay si Jesus Christ. Pero in-explain ngayon ni Paul doon sa Ephesian. Hindi ba? Diyan niya kinuha yan. Lahat ng mga salita ni Jesus Christ doon sa 4 Gospels, hindi ba 4 na Gospel, in-explain yan doon sa mga sulat ni Paul pinahaba niya ang explanation, hindi ba? Para maintindihan ng mga tao. Ay dito, sinabi ni Jesus Christ, everyone who does evil hates the light. At yan nga ang ginagawa ni Alan Peter Cayetano. Ayaw niyang harapin ayaw niyang humarap ayaw niyang i-publish ayaw niyang i-announce. Hindi ba? Ay ayan na nga. And does not come to light for fear that his deeds or his works will be exposed. Ayan po. Ay sigurado po yan kasi nakasulat At saka itong panghuli, at dito na ako magwawakas, mga kababayan, mga binamahal, 2 Timothy verse 3 chapter 3 verse 5. Ito po nakasulat na naaangkop din dito kay Alan Peter Cayetano. Gusto niyang ipakita na siya ay matuwid, na siya ay tama, na siya ay makadiyos. But hindi naman ganun. Basahin na lang natin. Having the form of godliness, hindi ba? Lumuluhod yan Hindi ba? Lumuluhod sa harapan ng mga tao na mali yan. Ilang anghel na po ang nagsabi, ilang anghel sa Biblia, na huwag kang luluhod sa akin kasi hindi ako Diyos.
Sabi ng anghel. Sinabihan yung mga propeta, huwag mo akong luhuran kasi kaparehas mo rin akong nilalang. Kasi nga ang luluhuran lang ay ang Diyos. Pero ito si having the form of godliness. Kunyari nangangaral, hindi ba? Lumuluhod o nananalangin, hindi ba? Nagprayer sa harapan ng mga tao, hindi ba? Sa bulwagan. Ayan po having the form of godliness but denying its power. Pero hindi niya alam o hindi niya siguro, aywan ko kung hindi niya alam o hindi siya naniniwala na pwede siyang balikan ng Panginoon kasi ang power po ay belongs to God. Power and authority belongs to God. Hindi niya alam yan. Kaya nanluluko lang siya. Hindi ba? Kunyari nananalangin siya, lumuluhod siya, nagpapakabanal, hindi ba? Pero paimbabaw lang. Hindi ba? Ayan po. Turn away from such as this. Huwag kayong makilahok o huwag kayong makisama dyan o huwag kayong mag-inquire. Ayan po, ang tatalakayin ko sana ngayon ay yung sinabi ni Robin Hood Padilla doon kay Attorney Lutok na hindi ka ba nag-i-inquire sa Muslim? Bawal po yun. Pinagbawal ng Panginoon. Huwag kayong makisama, huwag kayong magtanong ano ang mga ginagawa nila, lalo na yung mga sorcerer. Hindi ba? Madadamay kayo dyan o magagaya nyo sila. At yung nga ang nangyari kay Solomon. Kasi si Solomon, ang daming inasawa. Pati mga, yung sumasamba sa mga anito. Ang sabi ng Diyos sa kanya, ay madadamay ka dyan. At yun nga ang nangyari, nadamay siya. Ayan po ay kaya nga itong mga pinaggagawa ng mga Duterte supporter, ay talagang grabe na po ito sige po at hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa sa ating pagkikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.